Sa gitna ng patuloy na pag-usad ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, isang pangalan ang naging sentro ng atensyon sa larangan ng international law, si Nicholas Kaufman. The Philippine Showbiz List presents Sino si Nicholas Kaufman, ang lead defense counsel ni Rodrigo Duterte sa ICC. Si Nicholas Kaufman, na kilala din bilang Nick sa international law circles, ay isang British-Israeli international criminal defense lawyer na nakabase sa Europe at matagal na aktibo sa mga kasong dinidinig sa ICC at iba pang international tribunal. Ipinanganak siya sa Liverpool, United Kingdom at lumaki sa Birmingham sa isang pamilyang Jewish-British. Si Nicholas ay lumipat sa estado ng Israel noong 1993 sa edad na 25 kung saan ay nag-asawa siya ng Israeli. Nag-aral si Nicholas sa King Edward School, Edgbaston, Birmingham, England. Ang eskwelahang ito ay kilala bilang isa sa mga prestihiyosong independent schools sa United Kingdom na may mahabang kasaysayan ng paghubog ng mga leader sa larangan ng batas, agham at politika. Noong 1986, pumasok si Nicholas sa University of Cambridge, isa sa mga pinakakilalang universidad sa buong mundo. Dito niya tinapos sa kanyang bachelor's degree in law mula 1986 hanggang 1989. Matapos ang kanyang undergraduate degree, nagpatuloy si Nicholas sa Inns of Court School of Law mula 1990 hanggang 1991 upang makamit ang kanyang professional qualification in law. Ang Inns of Court School of Law ay sentro ng pagsasanay para sa mga nais maging barrister sa England at Wales. From local practice to international prosecution. Matapos qualify bilang barrister, nagsimula si Nicholas sa private practice sa United Kingdom. Pagkatapos, lumipat siya sa Israel, kung saan naglingkod siya sa Military Advocate General's Office ng Israel Defense Forces. Kasunod nito, nagtrabaho siya sa isang law firm sa Tel Aviv na nakatuon sa corporate law bago lumipat sa criminal law. Kalaunan ay nagsilbi si Nicholas bilang prosecutor sa Jerusalem District Attorney's Office. Noong 2003, naging bahagi si Nicholas ng Office of the Prosecutor sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at naging unang prosecutor ng Israel sa naturang korte. Dito niya unang nasaksihan ang aktwal na pagpapatupad ng international humanitarian law laban sa mga akusadong sangkot sa war crimes. From prosecutor to leading defense in landmark ICC cases. Pagkaraan ng kanyang panahon bilang prosecutor, pinili ni Nicholas na ituon ang kanyang karera sa depensa sa mga international na kaso. Ang hakbang na ito nagdala sa kanya sa International Criminal Court. Sa ICC, unti-unti siya nakilala bilang defense counsel sa mga kasong may mataas na profile. Isa sa mga pinakamahalagang kasong kanyang hinawakan ay ang kay John Pierre Bemba, dating Vice Presidente ng Democratic Republic of the Congo. Sumunod dito ang papel ni Nicholas sa depensa ni Charles Bligaud, isang political figure mula sa Ivory Coast, na napawalang sala din sa mga paratang ng crimes against humanity. Sa kaso naman ni Calixte Barushimana, isang Rwandan rebel leader, naging bahagi si Nicholas ng depensa. Ibinasura ng ICC ang mga kaso sa pre-trial stage at sa kakulangan ng ebidensya upang ituloy ang pagdilitis. Naging bahagi rin si Nicholas sa mga kasong may kaugnayan sa Central African Republic, kabilang ang representasyon kina Maximo Com at Mahamat Noureddin Adam. Ang mga kasong ito ay may kaugnayan sa armed conflict at alleged war crimes sa rehiyon. Bukod sa mga ito, nagkaroon din siya ng papel sa mga legal proceedings na may kaugnayan kay Aisha Gaddafi, anak ng dating leader ng Libya. Sa mga kasong ito, ipinakita ni Nicholas ang kanyang kakayahan sa paghamon sa kredibilidad ng mga testigo, pagbusisi sa chain of evidence, at paggamit ng technical na aspeto ng ICC procedures. Lead counsel for Rodrigo Duterte in the ICC. Noong March 2025, isang bagong yugto sa karera ni Nicholas ang nagsimula nang siya ay formal na italaga bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang appointment na ito ay naganap matapos isumite ni Digong mismo ang kanyang kahilingan sa ICC registry na nagtatakda kay Nicholas bilang pangunahing abogado na mangunguna sa depensa laban sa paratang ng crimes against humanity kaugnay ng war on drugs campaign ng kanyang administrasyon. Sa pagtanggap sa mandato, ipinakita ni Nicholas ang kanyang karaniwang estilo, maingat, taktikal, at nakatuon sa teknikalidad ng International Criminal Procedure. Pagkanyang sinimulang buuin ang legal team na ICC accredited, kinilala ang pangangailangan ng eksperto sa iba't ibang larangan ng international criminal law, kabilang ang rules of procedure, witness assessment, at international jurisprudence. Sa kanyang unang pampublikong pahayag matapos ang appointment, nagpahayag si Nicholas ng mataas na kumpiyansa sa legal na depensa ni Digong, na sinabing may potensyal na maibasura o mapahina ang kaso sa pre-trial stage.
Bukod dito, siniguro niya ang komunikasyon sa media ay maingat at nakatuon sa mga legal na issue, sa halip ng politikal na argumento upang mapanatili ang professional integrity ng depensa sa harap ng international scrutiny. Defending Digong at the ICC Confirmation of Charges hearing. Si Nicolas ang naging pangunahing mukha ng depensa sa 4 na araw ng confirmation of charges hearing sa ICC na isinagawa nitong February 23, 24, 26 at 27, 2026. Ang layunin ng pagdinig ay tukuyin kung sapat ba ang ebidensya para ituloy sa buong paglilitis ang kaso. Sa kabila ng kontrobersya sa war on drugs, ipinakita ni Nicolas ang kanyang kahusayan sa courtroom. Ipinagtanggol ang kanyang kliyente ng malinaw, maayos at may prinsipyo. Bagamat hindi personal na dumalo si Digong dahil sa kanyang pag-waive sa karapatan na magharap sa korte, ang depensa ay pinangunahan ni Nicolas at iba pang mga abogado para ipagtanggol ang kanyang kliyente sa harap ng pre-trial chamber 1 ng ICC. Noong February 27, tuloy nang natapos ang 4 na araw na confirmation of charges hearing laban kay Digong. Sa huling araw ng hearing, ipinakita ni Nicolas ang kanyang pinakamataas na galing bilang lead counsel sa pamamagitan ng closing statement. Humiling din si Nicolas sa hukom na wag i-confirm ang anumang charges at payagang bumalik si Digong sa Pilipinas upang mabuhay ito ng payapa sa Davao. Kasabay nito, ibinahagi niya ang naging pag-uusap nila ni Digong kung saan sinabi ng dating Pangulo, "I have now accepted my faith and I realize that I could die in prison." Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!